Magandang lalaki at babae po sa inyo lahat. Ako po, si Vic Garcia. Ako na po yung kapamilya, Abilene Garcia, at ito ang Tulong Ko Pa sa Maglobal sa TFC, The Filipino Channel. Nandito na naman kami para bigyan ko ng tulong kaalaman para sa buhay na mas matagumpay, mas masaya, at mas makabuluhan. Kapamilya! May kilala ka bang taong nagtatrabaho na lang para magbayad ng utang? Yung iba, matanda na, nagtatrabaho pa rin dahil maraming utang na dapat bayaran. Good news! Mamaya pag-uusapan natin. Bakit maraming tao ang nagtatrabaho na lang para magbayad ng utang? Sa ating episode na Utang dito, utang doon. Ang hirap niya, yung iba nga, double, triple, quadruple jobs pa, di ba? At pag-uusapan din natin ang mga maling dapat iwasan bago mahuli ang lahat. Pero bago ang lahat ng yan, bigyan niyo po kami ng pagkakataong pasalamatan kayong lahat sa patuloy niyo pagsubaybay sa Tulong Ko Pa sa Maglobal. At syempre, shout out kay Tito Gimo Moreno and May Martin. Belated happy birthday po sa inyong dalawa. Okay, simulan muna natin ating programa ng Tulong Pampagana. Dahil ang paniniwala namin, one idea can change your life. O in this case po, one story can change your life. Kaya pakinggan niyo po ang napakagandang storya na pwedeng magpabago ng buhay niyo. Tungkol ito saan? Tungkol sa taong tumulong pero hindi nakatulong. Ay, may ganun? Totoo po. May mga pagkakataon po tumutulong tayo pero hindi tayo nakatulong. Siguro tanong niyo, paano nangyari yan? Ito na po, makinig. Alam niyo, kwento ito ng isang tao nakakita ng cocoon ng paru-paro. No? At pagkatapos ng ilang sandali ay may maliit na butas sa lumabas sa cocoon. So, pinanood ng matanda ang paru-paro o ang butterfly ng ilang oras habang ito ay parang hirap na lumabas sa cocoon, sa maliit na butas ng cocoon. At pagkatapos ng ilang oras ng pagmamasid ng matanda, napansin niyang parang tumigil na ang paru-paro sa loob ng cocoon, sa paggalaw at sumuko na sa pagsubok na lumabas. Alam niyo, sa awa ng matanda, siya ay kumuha ng gunting at ginupit ang cocoon. Masayang-masaya ang matanda dahil nakalabas na ang cocoon ng paru-paro. Paru-paro nakalabas doon sa cocoon. At hinintay ng matanda ang paru-paro na galawin ang kanyang pakpak para makalipad. Pero hindi nangyari. Ang buong buhay ay di nakalipad ang paru-paro. So yun po ang nangyari po. Nung buksan po ng matanda yung cocoon, lumabas nga po yung paru-paro, pero hindi na po siya nakalipad. Nanatili po siyang baldado na hindi nakalipad. Bakit po? Kasi nga po, hindi po nabuo yung proseso. Kasi po, yung nasa loob siya ng cocoon, proseso po yun para yung paru-paro unti-unting ma-develop yung kanyang pakpak. Tumulong po yung matanda. Ginupit yung paru-paro. So, hindi po natuloy yung proseso para unti-unti pong ma-develop fully yung pakpak ng paru-paro para siya makalipad. Ganon din tayo minsan. So, tingin nyo, ano yung matututunan natin? Lalo na mga lolo, mga lola, mga nanay, mga tatay, makinig kayo mabuti. Kung minsan, para tayong matanda na gustong tumulong, ang problema, hindi nakatulong. Sir, paano yan? Number 1 lesson na matututunan natin, a lack of knowledge can be dangerous. Delikado ang walang alam o kulang sa kaalaman. Yan, balik po tayo doon sa matanda. Nakita niya po yung paru-paro, so hirap na hirap. So, hindi niya naintindihan na kailangan dumaan yung paru-paro sa loob ng kuko na mag-struggle at kaka-struggle niya, doon na di-develop yung lakas niya, yung pakpak. Ang problema, hindi niya alam yun. Ang alam niya lang, gusto niyang tumulong. Wala pong masamang sa pagtulong. Ang problema po, kung tayo'y tumutulong at hindi natin naiintindihan yung proseso, ba tayo tutulong, delikado po yun. Baka yung paru-paro na gusto mong tulungan, hindi na maging paru-paro, hindi na makalipad. Application po, ganun din po sa mga taong nakapaligid sa atin. May mga pagkakataon po, gusto nating tumulong, wala naman sama. Ang problema, hindi natin alam yung tunay na nangyayari. Tulong tayo ng tulong, yung tulong pala natin, sumisira sa buhay ng taong tinutulungan. Correct. Sabi nga ng isang quote, an uninformed mind is a dangerous thing to itself and to others. No? Kapag hindi sigurado, wag ka nang manghula, di ba? Magtanong ka, ito bang proseso na ito dapat magdaanan
isang paru-paro. Ang ganda po na sinabi, no? An uninformed mind, yung kulang sa kaalaman ay delikado. Take note, ha? Hindi lang delikado sa tinutulungan mo, delikado rin sa'yo. Sir, bakit tumulong na lang ako? Mapapagalitan ka. Masisisi ka. Bakit? Nasira ang buhay niya dahil sa pagtulong mo na mali. Kasi po, may maling pagtulong. Ingat po dyan. Correct. Sabi nga ng salita ng Diyos, di ba? People perish for lack of knowledge. Kaya nga mas magandang matuto, no? Alamin kung anong dapat gawin. Kaya po, bago tumulong, dapat aralin. Yes. Huwag lang tulong ng tulong kasi kung hindi mo tunay na naunawaan, sa lagay na makatulong, ang masakit niyan, tumulong ka, mali, ipinasa mo pa. Yun ang maling tulong mo. Lesson number 2. Number 2, compassion can sometimes be harmful if expressed inappropriately. Hindi lahat ng awa ay tama. Lilawan niyo po yun, ha? Hindi lahat ng awa ay tama. So, marami po sa atin, mga nanay, mga tatay, mga lolo, mga lola, kung minsan naawa po tayo sa apo natin, naawa tayo sa anak natin, so, gusto po natin silang tulungan. Hindi po masama yun. Kaya lang po, pinapaalala lang po namin sa inyo, hindi lahat ng awa nyo ay may magandang resulta. Hindi lahat ng awa nyo ay tama. Kaya po, napaka-importante, naawa ka. Tama bang tulungan? Yung bata, kung hindi dapat, huwag mo tulungan. yung bata, di ba, minsan nahihirapan tumayo. Kasi baby pa, di ba? Nag-aaral maglakad. Kung hindi nadadapayan, hindi siya matututo. So, napaka-importante po nun. May mga pagkakataon, kung talagang concern tayo, naawa tayo, kung minsan kailangan natin lang padaanin doon sa hirap at pasakit. Masasaktan ng konti, medyo may problemang pagdadaanan, mahihirapan, pero kasama po, parang paru-paro yun. Hindi po magkakaroon ng matibay na pakpak. Yung paru-paro, kung hindi siya dumaan doon sa hirap sa kukun. Ganon din po ating mga apo at mga anak. Padaanin po natin sila sa hirap. Kaya nga, helping someone too much can rob them of the strength they never knew they had. Napaka-importante po. Kaya wag hindi natin sasabing wag. Kumisan sobre. Correct. And sometimes, the best way to help is not to help. So they can learn to help themselves. Ganda po nun, ha? Kuminsan daw, isa sa pinakamagandang tulong, ay wag kayong tumulong. Kasi pag hindi kayo tumulong, natututuyo po yung anak nyo na tulungan ng sarili niya na napaka-importante. No? Because one day, wala na tayong mga magulang at lolo at lola. At least marunong siyang tumayo sa sarili niya. Kaya hindi maganda yung dole out din ng dole out, di ba? Kaya nga sometimes saying no is sometimes the most loving thing you can do. Kung minsan, baka kailangan wag tumulong para tunay na makatulong. Ganda po naman, saying no is the most loving thing you can do. Sometimes you need to say no. Lesson number 3. Lastly, sometimes we need to face trials in order to achieve triumph. Kailangan natin ng pighati para magwagi. Totoo po yan, napaka-importante po. Kung gusto nyo magwagi ang inyong mga anak, kailangan dumaan sila sa pighati. Sample, kayo, paano kayo naging successful sa buhay? Di ba, dami yung pighating pinagdaanan at dahil sa pighating yan, kayo ay nagwagi. Huwag nyo pong nakawan ang inyong mga apo at anak ng pighati para sila rin po ay magwagi. Parang paru-paro, wag gupitin kasi hindi naman siya makakalipad, di ba? Ito sabi ng salita ng Diyos, our struggles in life develop our strengths. Without struggles, we never grow and never get strong. Sana po marami kayong natutunan sa ating pinag-usapan. Magbabalik pa ang tulong ko para sa mag-global. Wag DBT. Tulong ko, ipasa mo, gaganda ang mundo. Tulong ko, ipasa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko, pasa mo global. Vic Garcia bumalik. At Evelyn Garcia. Dadako na tayo sa ating tulong paganda ng buhay. Ang paniniwala namin, you don't become what you want, you become what you do continually. At dahil gusto namin continually gumanda ang buhay nyo, so continually rin, bibigyan namin kayo ng mga tips na papaganda ng inyong buhay. At syempre, ito po'y hatid sa atin ng Earth Baby. Earth Baby produces baby products such as shampoo, conditioners, lotions, sanitizers, and more organic goodness from Mother Earth. Ang maganda dito, non-toxic, hypoallergenic, and certified organic ingredients. Kaya bisitahin lang ang Earth Baby's website or Amazon. Lalo na po sa mga magulang naghahanap ng safe na gamitin sa inyong mga anak, lalo na sa inyong mga baby, Earth Baby po, pwede niyo pong magamit yan.
Yes. Sa araw na ito, pag-uusapan natin ang internet article ni Anthony Yung on mistakes to avoid in life before it's too late. May mga pagkakamali daw tayo na pwede nating magawa na medyo baka mahuli na ang lahat. So, bibigyan po namin kayo ng ilan sa mga bagay na huwag niyong gagawin before it's too late. Ibig sabihin, when it's too late, wala na kayong magagawa. Yes. So, ito po yung mga simpleng bagay, pero pag natutunan nyo, may malaki pong epekto ito sa buhay nyo. Number 1. Listening to everyone's opinion. Yan. Isa po sa pinakamalaking kasalanan na gagawin nyo sa sarili nyo, yung pakikinggan nyo lahat ng opinion. Kasi po ito po ang problema. Bawat tao may opinion. At Yes. kadalasan yung opinion ng isa, babangga sa opinion ng isa. At opinion ng isa. At pag pinakinggan nyo lahat yan, alam nyo mangyayari sa inyo, hindi kayo makakilos. Bakit? Pag ginawa mo Masira to, ulo mo. hindi tama dito. Pag ginawa mo to, hindi naman tama sa kanya. And eventually po, kayo po ang maapektuhan. Maraming problemang idudulot sa inyo pag lahat ng opinion, pinakinggan nyo. Oo, wag naman lahat. Kasi you can't do that. It's too much. It's too risky. It's a bad idea. Alam niyo po, a lot of the feedback you get in life, sometimes skewed pa. So, ibig sabihin daw po, marami sa mga opinyong inyong madidinig, mali, baluktot. Totoo po yan. Lalo na po kung mga taong pinakikinggan nyo, medyo may problema sa buhay. Ang problema, may opinion sila. Kaya, lilinawin po namin, before it's too late, hindi lahat ng opinyong madidinig nyo, pakikinggan nyo, paniniwalaan nyo, dahil gugulo ang buhay nyo. Mamili ng pinakikinggan. Sabi nga ni Eric Thomas, I do not take constructive criticism from people who have never constructed anything. Ang ganda po nun, ha? I do not take constructive criticism for those people who have not constructed anything. Ano po ibig sabihin nun? Hindi daw po siya tumatanggap ng opinion, ng suggestion, o hindi siya nakikinig sa mga taong wala pang nagawa sa buhay. O napatunayan. Wala pang napatunayan. Kasi nga po, for example, paayos siya ng salita. Paano pagandahin ang buhay mo? Pangit ang buhay mo. Salita siya ng salita patungkol na yumaman ka. Hindi naman siya mayaman. Salita siya ng salita, susolusyon ng problema. Siya nga, ang daming problema. So, nagkakaintindihan po tayo. Ingat po sa mga tao yan. Oh, number 2, ito daw yung iwasan, not being decisive. So, sa Tagalog po, not being decisive, yung bang patumpik-tumpik. Yan. Get nyo po yan. Malaman sa mga talagang Pinoy na Pinoy dyan. Alam niya, patumpik-tumpik. Ano po yan? Gagawin ko to. Pero hindi na lang. Gagawin ko to. Hindi na lang. Eventually, walang nagawa. Delikado po yan. Kaya pag naisip mo, dapat mong gawin mo na kagad. Just do it. Kasi the longer you take to make a decision, the longer you take to get to where you want to go. Totoo po yan. Gano'ng karami sa inyo may plano kayong gawin? 3 buwan na, wala pa nangyayari. 3 taon na, wala nangyayari. Bakit kayo po ay patumpik-tumpik? Sir, paano kung magkamali? Kumisan po, malalaman nyo lang na mali desisyon nyo pag ginawa nyo. Hindi nyo malalaman kung hindi nyo gagawin. Paano kung tumama? So, my point is this. Isa daw sa pinakamalaking maling gagawin nyo is kayo po ay magpatumpik-tumpik. Kaya start being decisive or becoming decisive. Start valuing action instead of deliberation. Yung deliberate ka ng deliberate sa utak mo. Analysis, paralysis daw po yun. Oo, kaya start becoming comfortable with being wrong. Ay, di bali nang magkamali ka, pero decisive Hindi ka. po namin sinasabing decision laki ng decision. Sinasabi namin, inaral mo na, nagtanong ka na, nagpakausap. Nakuha mo na halos lahat ng dapat na makuha, decide. Hindi po namin sinasabing, ay gawin na kagad yan. Hindi ba kayo nag-aral, di ba kayo nagtanong. Hindi po yung sinasabi namin. Sinasabi namin, nagawa nyo na yung mga dapat nyo gawin, nagawa nyo na assignment nyo, decide. Huwag na magpatumpik-tumpik. Number 3, ito, classic to. Ibang klase to. Not quitting or giving up. Siguro talaga, sir, ano yung masama sa not quitting? Hindi ba sabi niya, don't quit? Or never give up. Totoo po, makinig po kayo mabuti. This is a very important thing that you need to learn. Tama yung sinabi mo eh. Kasi although you often hear yung mga cliches like never give Never up. give up. Diba? Many of the best decisions in life were to quit bad jobs, bad relationships. Yun. So, may ibig sabihin po, may mga pagkakataon na giving up or quitting is the best thing you can do. Sa mga bagay po, sigurado kayo dapat nyo paglaban nyo. Pero may mga bagay pong malanganin, parang hindi, parang ganito. Dapat mag-give up kayo. I have a good news for you. Sa mga susunod na linggo, abangan nyo po ito. Pag-uusapan natin, when to give up. Ha? Meron pong mga technique
technique o may mga dapat kayong alamin, kailan kayo dapat mag-give up. Abangan nyo po yan sa mga susunod na linggo pag-uusapan natin. Kailan ba pwedeng mag-give up? Oo, kasi parang iniisip na iba, hindi, sabi mo wag mag-give up, pero may positibo na pag-give up. Of course, you shouldn't give up at the first sign of difficulty. The hard truth is some situations are beyond repair, and the best thing to do is just to quit. So, di po masamang mag-quit. May tamang pag-quit at mali. Patuloy niyo lang po karalin at patuloy kayo sumabay sa programa ito. Tuturuan po namin yan. Number 4, not investing. Ito po, marami sa inyo magsisisi kayo pag hindi kayo natuto mag-invest. Sir, ano yung investment? Kadalasan pag investment, mapasok, pera. Pero pag-usapan natin investment. Investing kasi simple lang yan eh. It's about devoting time, money, energy towards something that hopes that the benefit will be greater than the sacrifice. Yung bang minsan parang gusto mong certification ka dito, maging ganito ka, pero hindi ka naman nag-i-invest ng oras mo para mag-aral. Paano? So marami po sa atin kaya hindi po matagumpay sa buhay dahil hindi tayo nag-i-invest ng money, time, and effort. Paano ka magiging successful sa negosyo? Hindi ka naman nag-invest ng pera. Yes. Paano maging successful sa relasyon? Hindi ka naman nag-invest ng oras. So, ang point po natin is may mga pagkakataon dapat tayong mag-invest. So, invest in yourself. Don't wait to start improving your own life na parang matagal, parang intayin mo nang kailan matanda ka. Invest diba? now! Invest now. Aral, basa. Number 5. 5, not putting in the work. Kaya, ito naman po. May mga pagkakataon po, nagdesisyon ka na, naisip mo na, naaral mo na, nag-invest ka na. Pero hindi mo ginagawa. Ano yun? Gusto ko magpapayat! Hindi ka naman nag-exercise, hindi ka naman nag-diet. Ibig sabihin, may gusto ka, dinesisyonan mo na, pero hindi ka lumalaban. Yes. Hindi ka pumupukpok. Oo. Sabi nga minsan parang, if you can fold yung damit mo, maghugas ka ng pinggan, no? Gawin mo yan. Minsan iniisip mo, di, tsaka na lang. Nako, lilipasan ka niyan. For example, if you want to build a business, get in fantastic shape, or grow your career, there are no shortcuts. You must put in serious effort regardless of what coaching you get or ano yung magagawa mo pag hindi mo ginawa kaagad, baliwala. So, napaka-importante po. Baliwala lahat ng desisyon ninyo, you don't put the effort and work. Kaya po, isa sa mga sekreto sa buhay, work, at may maganda mangyayari. Make it happen. Sana marami tayo natutunan sa ating mga pinag-usapan. At mamaya, sa tulong dagdag kaalaman, ito pag-usapan natin. Bakit maraming tao ang nagtatrabaho na lang para magbayad ng utang? Naku, malamang may kilala kayong ganyan. Diyan lang kayo, magbabalik pa ang tulong ko pa sa mag-global. Huwag bibiti. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko pa sa mag-global. Vic Garcia po ba? At Evelyn Garcia. Dadako na tayo sa ating tulong dagdag kaalaman. Kung saan hanap tayo ng paraan para mas madagdagan ang ating kaalaman. Kapamilya, may kilala ka bang taong baon sa utang? Yung bang halos lahat ng kinikita niya ay napupunta na lang sa mga dapat bayaran, no? Mga inutang. Yan, malamang may kilala po kayong ganyan. At malamang yan po yung taong kaharap nyo sa salamin araw-araw. Ay, hindi ba? Pwedeng kaibigan nyo, kamag-anak nyo, anak nyo. So, yan. So, marami pong taong ganyan. Lalo na po sa Amerika, napakarami pong tao. Nagtatrabaho na lang. Ay, may iba nga dala-dalawa ang trabaho. 'Di ba? Para mabayaran ang lahat ng kanyang obligasyon. Malamang may kilala rin kayong ganyan at malamang damang-daman nyo, ako yata ang pinag-uusapan nila. Yung iba naman, malaki naman ang kita, Nako. pero kulang pa rin. Ayan, may mga tao po ganyan, lalo na po yung may mga kapamilya natin dito sa Amerika na mga nurses. Magaganda naman ang trabaho. Lalaki ng kita. Kapos pa rin. Pari sa utang. Ang masakit, may mga taong matanda na. Nako. Pero kapos pa rin dahil maraming bayarin. Kaya ba, matanda na, kayod pa dito. Ibig sabihin, kitang-kita mo, pwede na siya mag-retire dapat pero kayod pa rin. Sir, bakit parang kaming dapat bayaran Kaya kahit hirap na, laban pa rin. Malamang may kilala kayong ganyan at napakaraming taong ganyan ang buhay ngayon. Ayaw po namin mangyari sa inyo kaya makinig po kayong mabuti. Dahil good news sa pag-usapan natin ngayon.
bakit maraming tao ang nagtatrabaho na lang para magbayad ng utang? Ba't po kailangan natin pag-usapan to? Para ma-identify nyo to, para mahanapan ng solusyon at hopefully po, hindi mangyari sa inyo ang problema. Correct. Sa ating episode na Utang dito, utang doon, at dito. Dami po. So, ano-ano ni dahilan, bakit po maraming tao ngayon na nagtatrabaho na lang para magbayad ng utang? Identify the problem and hopefully we can come up with a solution. Number 1. Number 1, lack of financial literacy. So, ibig sabihin po sa Tagalog, kulang sa kaalaman sa paghawak ng pera. Totoo po, yan ang number 1 reason bakit marami sa atin baon sa utang ang nagtatrabaho na lang para magbayad. Siguro ihalin tulad natin to sa kotse o sa pagdadrive. Di ba, bago ka mag-drive ng kotse, dapat meron kang driver's license. Yeah. Di ba? May lisensya ka to drive. Bakit wala tayong license to manage our money? Totoo po yan. Napansin niyo, bago ka mag-drive, mag-aaral ka. May exam, written. May actual driving. Correct. Okay. Tapos, pag hindi ka pumasa sa written, ulit. Pag pumasa ka sa written, actual. At pag di ka pumasa, ulit. Isipan niyo mo, ito po'y panalangin ko. Sana lahat po tayo, meron po tayong financial license. Ano po yung sabihin? Dapat lahat tayo, bago humawak ng pera, may written exam at may actual exam how to handle money. You know what will happen? Sigurado ko, malamang wala ng taong mababaon sa utang. Bakit? May kaalaman sa pagdadrive. At pagdadrive sa driving. At may kaalaman sa paghawak ng pera. At pag may kaalaman ka, panalo. Alam mo, nagustuhan ko yung yung isang eskwelahan na pinuntahan natin. Sabi ng principal, ila-launch na daw nila yung personal finance sa mga kabataan. Sa mga grade 9, grade 10. Required na po yun. Required na nila. So, napakaganda kasi bata pa lang, alam na nila. Hindi yung bata pa lang, utang na yung kaagad na haharapin, di ba? Kasi financial literacy is the difference between poverty and prosperity. Totoo po. We firmly believe that napaka-importante financial literacy. For example po kami, dati po kami nabaon sa utang. Kasi kulang ang kaalaman namin sa paghawak ng pera. Ano po naging solusyon? Nag-aral po kami, nagbasa po kami, attend po kami seminar. Unti-unti nalaman namin, nung malaman po namin, ginawa po namin. And eventually po, nakag-aho kami sa pagkakautang. And at this point in time, so many years po, we're now living. Financial literacy is the armor you wear to protect your future. So, napaka-importante daw po. Pag meron kang financial literacy, para bang may armor kayo ba? Di ka pwede, kahit baril-barilin ka, hindi ka maapektuhan. Bakit? Secured ka eh. Hindi ba yun ang gusto po natin? Anumang pagsubok ang dumaan sa ating buhay, hindi tayo lulubog, sasadsad. Oo. And what is that thing that you need? Financial literacy. Your capability to handle money. At ano gusto mo? Ikaw ang kinokontrol ng pera o ikaw kumukontrol sa pera? Sabi nga, financial literacy is not an option. It's a life skill. Without it, money controls you. With it, you control your future. Totoo po yan. Talaga, dapat po, skill to. Okay? Ang problema po, gano'ng karaming tao kilala nyo? May financial literacy. Alam po mag-manage ng personal finances. Nag-aral. Sana may school. Kasi po, sa totoo lang, what is your biggest problem right now? Money. Bakit? Hindi dahil kulang ang kinikita nyo. Hindi lang dahil sobra ginagastos nyo. Hindi kayo nag-aral kung paano hawakan itong pera binigay sa atin. Kaya nga, if you don't learn to manage your money, naku, someone else will manage it for you. Ito masakit. Not in your favor. Yung po ang problema malaki. Diba? Pag hindi ka marunong, may ibang mag-manage. Ito si Pino, pag may ibang tao nag-manage, syempre, they do it for their favor, not on you. Kaya dapat po lahat tayo marunong mag-manage ang ating finances. Kaya nga ang ganda ng paalala ni Dave Ramsey. Kilala niyo man si Dave Ramsey, di ba? Sabi niya, financial freedom is only possible with financial literacy. Kasi para minsan gusto natin magic lang eh. Hindi, kailangan mo talagang aralin, mag-aral ka talaga. Kaya sa mga tao gusto makaahon sa pagkakautang at hindi na mabuhay ng isang kahig sa tuka at nagtatrabaho na lang para mabayad ng utang, you need to study how to manage your finances. Kaya nga sana sa ating mga eskwelahan, maitupad, katuparan na yung personal finance course, no? Kasi financial education is the most powerful investment you can make in your life. So, number 1 yun, ha? Financial
literacy. Number 2. Number 2, living beyond their means. Yeah. Yan ang problema, di ba? Maraming tao po, kaya nababaon sa utang, we live beyond our means. Ang sekreto dapat, we should live below our means. Oo. Kasi bakit nagiging beyond your means? Kasi we buy things we don't need. With the money we don't have. Yan. Kaskas lang credit card. To impress people we don't like. Problema pong malaki yan, kaya nga po, please. Huwag kagat mare, huwag mangungutang, huwag installment. Ito po mga basic principle in financial management. Makikita niyo po, unti-unting gaganda ang buhay niya. Yes. At syempre, paalala lang po namin, don't trade what you want most for what you want now. Ito po, ipakita. Marami po sa atin, tinetrade po natin yung isang bagay na gusto natin para sa isang bagay na gusto natin ngayon. So, sir, paano naging trade? Pag kinuha mo yung gusto mo ngayon, hindi mo na makukuha yung tunay na gusto mo. So, what do we do? Huwag mo kukunin yung gusto mo ngayon para makuha mo yung tunay na gusto mo. Ano po ibig sabihin ng bawas-bawas sa installment, bawas-bawas sa utang. Kasi that's what you need now. Pero meron ka talagang tunay na gusto in the future. Oh, tsaka siguro mas maganda tignan din yung bahay natin, di ba? Maganda nga siguro minimalism. Ang ganda na sinabi ni Joshua Becker. Sabi niya, minimalism is not about having less. It's about making room for more of what matters. Ang ganda po na. Ang ibig sabihin, pag minimalism, konti lang ang laman mo ng bahay mo. Sumakatipid yun. Eh, sir, ibig sabihin, no, wala akong laman, hindi. Para pag may gusto ka talagang bilhin, na gustong-gusto mo, na kailangan ng pamilya mo, May lugar ka pa. may paglalagay ka pa. Hindi lang yan. May pera kang pambili. Oo. Kasi ang problema ko minsan, may gusto ka ng bilhin, hindi mo na mabili. Bakit? Ubus na kung ano-ano. Yun po ang ayaw natin mangyari. Kaya nga, di ba, wealth consists not in having great possessions, but in having few wants. Kaya pag Sabi ni konti Pepe po Sian. ang gusto nyo sa buhay, parang yaman-yaman nyo. Tunay na may hirap yung taong napakaraming gusto sa buhay. Kaya nga, minsan, di alam ng tao, ano bang difference ng need and want? Ano ba yung pangangailangan at gusto, hindi mo na alam. So, if you don't know the difference between need and want, you'll spend your life broke. Kaya po, alamin nyo po Oo. yung mga bagay na yan. At pag-aral kayo financial management, isa sa mga bagay na maunawaan yan. Sa aming pagbabalik, tutuloy natin ang ating kwentuhan. Magbabalik pa po ang tulong ko sa Maglobal. Huwag bibitiw. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Magbabalik ang tulong ko sa Maglobal. Vic Garcia po muli. At Abeling Garcia, bago natin pagpatuloy ang topic sa araw na to, magbibigay daan muna tayo sa mga tips mula kay Jane Maganchang ng Jane Rockstar Salon. Jane? Life should never be boring, so that you will be adoring. So color your hair and never be in despair. Yes, it boosts your confidence and spells the difference. Smile from ear to ear and don't let that gray hair appear. Oh, life should never be boring, so that you will be adoring. So color your hair and never be in despair. Boost your confidence and spells the difference. Smile from ear to ear and don't let that gray hair appear. Let your voice be heard by the way your hair speaks at Jane Rockstar Salon. Yes, you can be home. Maraming salamat, Jane. Until next time. Okay, tutuloy na po natin ang pagsagot sa tanong bakit maraming tao ang nagtatrabaho na lang
para magbayad. Sa ating episode na, utang dito, utang doon. Review tayo sa pinag-usapan natin kanina. Number 1, kaya nagkakaproblema is because lack of financial literacy. Remember this, financial literacy is the difference between prosperity and poverty. Kaya, Correct. you need to study. Number 2, living beyond their means. We buy things we don't need with the money we don't have to impress the people we don't like. Di po maganda yun. Kaya na po broke. O, ito pa. Kaya utang doon, utang dito, because fear of failure. Siguro tanong niyo, Sir, ano ang koneksyon ng fear of failure sa pagkabaon sa utang? For the next few minutes po, makinig kayo mabuti. Hihimayin po namin mabuti to. At baka ito ang isa sa pinakamalaking dahilan bakit kayo baon sa utang. Takot hong magkamali o takot na masawi. Ano niya? Pag-usapan natin. Oo, tandaan nyo to, ha? Fear of failure makes people settle for less than they are capable of. Ito po yung napaka-importante. Kaya marami po sa atin ay hindi maganda ang buhay, takot tayo. At dahil takot tayo, we settle for what we have right now. That's the reason why we cannot get for what we really want or what we can do. So ito tayo, pero pwede sana tayo dito. Kaya lang nag-settle na tayo dito. Bakit? Takot ako. Paano itong takot ako? Kaya nga, di ba, minsan sinasabi niya, naku, ayoko mag-invest sa stock, Yan. sa stock market, o kahit na anong investment, kasi takot ako malugi. Napansin niyo po, gano'ng karami sa inyo may pera, nakadinig na kayo na pwede mag-invest dito, real estate, mag-invest. Maraming pwedeng mag-invest. Hindi kayo nag-i-invest. Bakit? Takot akong malugi. Now, pag-isipan nyo mabuti. May kilala ba kayo na nag-invest sa stock market? Meron. Nag-invest ng real estate? Nag-invest sa iba-ibang invest? Kumita ng pera? Meron. May kilala ba kayo hindi nag-invest sa stock market? O kaya sa real estate, nakumita ng pera sa stock market o sa real estate? Wala. Wala. Bakit? Hindi siya nag-invest. Ba't siya nag-invest? Takot ako. Isa ko sa napaka-importanting bagay na maunawaan niyo kung gusto niyo masensa, you need to take certain level of risk. Without risk, you might not be able to accomplish what you want in life. At ang dahilan, ba't di tayo nag-risk? Takot ako. Oo, totoo yan, ano? Kasi parang marami sa atin, kaya ayaw na natin, kung magre-risk ka lang, something can come back. Meron talagang aanin ka. Marami sa atin, kaya baon sa utang, ang gusto kasi nila, kumita ng pera habang gising. Pero yung mga taong walang utang, kumikita ng pera habang natutulog. Yeah, siguro. Sir, ano na naman to? Papaliwanag ko mabuti. Karamihan po sa atin ay kumikita ng pera habang gising. Sir, paano yun? Gigising tayo sa umaga, papasok sa tayo opisina, magtatrabaho tayo, at pagkatapos natin magtrabaho, kikita tayo. So, ibig sabihin, kumikita tayo habang tayo ay gising. Alam mo ba, ang ilan sa pinakamayayaman na tao sa buong mundo ay kumikita habang natutulog. Sir, paano naman paano kumita? Pwede ba kumita? Turo mo naman sa akin yan. Ito po, through investing. Sir, paano yun? Kasi may pera ka. Ilagay mo, bangko na lang muna. Kikita ng 5% per annum. Lagay mo yung pera mo doon, habang natutulog ka, kumikita ka ng 5% per annum. Ilagay mo sa stock market, pwedeng kumita ng 5 to 20%. Ilagay mo sa real estate, habang natutulog ka, kumikita yung real estate mo ng 20, 30, 40% per annum. That's what investment is all about. Pwede kayong kumita habang natutulog. Ang problema, marami sa inyo walang investment. Then, bakit? Takot ako. Please, start investing. Oo, ang galing, ano, pwede kang kumita habang natutulog kasi pag nilagay mo yung pera mo dyan, kaya nga time deposit, di ba? Time deposit na lang, bumibilang ng Through time, it will earn money without you doing anything. Actually, may ginagawa ka. Natutulog ka. Natulog ka. Kaya nga, fear kills more dreams than failure ever will. So, totoo Kaya yan. nga, Marami po sa atin, sabi na, ay ikaw, dream killer ka. Ay ikaw, dream, hindi po. Hindi po dream killer yung nanay mo, tatay mo, kaibigan mo, hindi. The biggest dream killer is your fear. May gusto kong gawin, takot ako. Hindi mo susubukan. Gusto mo gawin, ay di ko gagawin, takot ako. So, the biggest dream killer is your fear. May iba naman, pwedeng kumita ng mas maraming pera para mabayaran na lahat ng utang kung magsisimula lang magnegosyo. Yan. Kaya lang, takot na natiling empleyado. So, ayun po, gano'ng karami sa inyo? Balak magnegosyo. 20 years ago pa. Hanggang ngayon, wala. Sir, paano pag nalugi?
Hindi mo naisip paano pag kumita. Yes. Ang problema po sa takot mong malugi, what did you do? You remain in your job, earning this much, at pinagtyagaan mo na. Pero taon-taon, how you wish you want to put up your own business. Kailan mangyayari yun? When you remove your fear. Sir, paano malugi? Kasama sa buhay yan. Paano pag kumita? Yes. So, napaka-importante po. You need to put certain kind of risk to be successful. Sabi pa ng iba, ha, mas maganda daw ang empleyado. Bakit, sir? Kasi kampante. Kampante ka dahil sigurado ang kita. Buwan-buwan, Diba? 15-30 na At ron. sabi na pag negosyante, hindi ka kampante dahil baka walang kita, lugi pa. Totoo po yan. Yan po palagi sinasabi ng mga empleyado. At least sigurado na ito. Oo, siguradong konti. Siya pag nagnegosyo, hindi sigurado. Oo. Pero pag tinama mo, kilos mo, maraming. Yes. So, it's all up to, sir, paano ko malugi? That's the risk we're talking about. Sometimes you need to take that risk. Remember, the greatest mistake you can make in life is to be continually fearing you will make one. Yung bang, ay, baka magkamali ako. Kaya wag na lang. Kaya ikaw, gano'n ka naman, ikaw yun eh. Matagal mo nang gusto, hindi mo ginagawa. Bakit? Baka magkamali. Kaya you will never change your life until you step outside of your comfort zone. Diba? Change begins at the end of your comfort zone. Sabi ni Roy Bennett. Totoo po, kumisan po kailangan natin gawin to sa iba-ibang area po ng ating Yes. buhay. Kailangan po may certain kind of risk. Ma-marriage yan, ma-trabaho, Ma-business. ma-business, ma-investment. Kasi the biggest risk is not taking any risk. Tandaan niyo po yan. So, sa may pinakamalaking problema, kaya hindi po gumaganda ang buhay niya, you're not taking risk. Make some kind of a risk. Huwag naman kailangan malaki ka agad. Simulan niyo na maliit. Unti-unti, matututo kayo. And in the end, we only regret the chances we didn't take. Diba? Kasi hindi tayo nag-risk. Malamang tatanungin niyo, paano kung mag-fail ako? Ano ang mangyayari sa buhay ko? Ito po payo namin. Failure is simply the opportunity to begin again. This time, more intelligently. Ginawa ni Henry Ford. Yan. So, may posibilidad to mag-fail kayo. But at least, dahil pinagdaanan nyo, natutunan nyo, next time you do it again, mas matalino na kayo at malaki posibilidad, hindi na kayo mag-fail. If you fail, better an oops than a what if. Sana ka bali, oops! Kasi naman, paano kung ginawa ko to? Paano kung ginawa to? Yes. Paano? Wala nga, hindi mo ginawa. Tandaan na, paalala namin, great things never came from comfort zone. Most of the real things or the things you really want is on the other side. Totoo po, halos lahat ng gusto nyo maganda mangyari sa buhay nyo is on the other side of fear. Take out your fear, do Take the the things, and take the risk. Mamaya, tutuloy natin ating kwentuhan. On bakit ba maraming taong nagtatrabaho para magbayad na lang ng utang? Magbabalik pa ang tulong ko. Pasa mo global. Huwag bibiti. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko pa sa Global. Vic Garcia po muna. At Abilene Garcia, bago natin pagpatuloy ang topic sa araw na to, magbibigay daan muna tayo sa usapang life insurance mula sa Outstanding Living Benefit Specialist na si Gina Criste. Gina! Mga kapamilya, nandito na naman ako. Alam niyo ba, ang daming maling akala pagdating sa insurance? Parang automatic ang isip mo, naku, gusto lang nilang kunin ang pera ko. Pero wait lang, hold your horses. Mali ang akala mo. Hindi ka nila binabawasan. Tinutulungan ka nila. Let me put it this way. Imagine this. May insurance agent na pumasok sa coffee shop. Ang bait-bait, nakangiti, may dala pang papel at mga presentation slides. Tapos iniisip mo agad, here we go. Sasabihin niya na kailangan ko ng insurance with living benefits para daw protektado ako. Pero kukuhanin niya lang lahat ng ipon ko. Pero alam mo ba, hindi ganon ang plano niya. You know what living benefits actually mean? It's for your advantage while you are still alive. May protection ka, not just for your future, but also to
help you have income replacement. If you encounter critical illness or diagnosed with cancer, kailangan mo to para hindi maubos ang savings mo or magpa-GoFundMe. Kaya ngayon pa lang, go fund yourself. Kaya next time na may mag-offer ng life insurance with living benefits sa'yo, instead of thinking, aba, may balak yatang kunin nito ang savings ko, isipin mo, uy, may balak pala siyang tulungan ako. Kasi totoo yan, makakatulong ito sa'yo. So kung may agent mag-offer sa'yo nito, give them a chance. Sila na ang superhero na hindi mo alam na kailangan mo. Ito po si Gina Christie, handang tumulong sa iyo. Text me at 323-244-9784 or send an email to tulongkopasamoglobal@gmail.com. Until next time, kapamilya! Maraming salamat, Gina! Until next time! Okay, tutuloy na muna natin ang pagsagot sa tanong bakit maraming tao nagtatrabaho na lang para magbayad ng utang. Sa ating episode na Utang dito, utang doon. O, ready tayo. Number 1. Number 1, sabi natin, lack of financial literacy. Number 2, living beyond your means. Number 3, fear of failure. Remember this. Fear of failure makes people settle for less than they are capable of. Baka Tama ikaw to. yan. Number 4, not asking for advice or asking for advice from the wrong people. Yan, dalawa po yan. Dalawa po yung not asking, hindi ka humingi ng tulong o advice or humingi ka ng tulong sa mga maling tao. Problema po yan. Isa po to sa mga dahilan ba't maraming tao baon sa utang. Kasi yung paghingi mo advice is a great thing yan eh. There is always wisdom in the counsel of men. Totoo po Tandaan yan. So, kung may problema kayo sa kaperan, hingi kayo ng tulong. Tanong kayo sa financial counselor, tanong kayo sa mga financial advisor, o kung gusto kayo magtanong, bili kayo ng financial management book. Sir, bakit? Ano connection nun? Eh, pag bumili kayo ng libro at nagbasa kayo, para na rin kayo nagtatanong. Kasi habang binabasa nyo yung libro, sinasagot ng author yung tanong nyo dun sa problema nyo. O kaya pumunta kayo sa mga YouTube channel na nagtuturo ng financial management. Napakadami po niyan. Punta kayo po sa aming YouTube channel, Vic and Avelin Garcia. Marami kaming tips on finances. That's what will happen. Tanong. Kaya lang, minsan parang ayaw magtanong eh. Minsan nga kahit naliligaw na ayaw magtanong kasi parang sinasabi, you look like a fool, di ba? Yeah. Pero naalala ko isang Chinese proverb. Sabi niya, he who asks a question is a fool for 5 minutes. He who does not ask remains a fool forever. Totoo po yan. Sa mga tao po, parang tanga ko. Naman ba di ako nagtanga? Okay na po maging tanga for 5 minutes. Oh. Kesa naman po tayo maging tanga forever. At pag kayo po nagtanong, you become wiser. That's the beauty of asking question. Kaya po hiling ko, magtanong. Isa pa ha, asking for advice shows you're wise enough to know you don't know everything. Ang pinakamatatagal yung Galing, tao daw no? po sa buong mundo, yung mga tao nagtatanong, dahil tinanggap nilang hindi nila alam ang lahat. Ang pinakamalalaking problema po, yung mga tao feeling nila alam nila, hindi naman nila alam. Problema. Oo, totoo yan. Kasi isang paalala sa atin, be strong enough to stand alone, smart enough to know when you need help, and brave enough to ask for it. Totoo. May mga pagkakataon po, we need to ask, din natin alam eh. Kasi parang gamot yan eh, di ba? Asking or advice is like a medicine eh. Sometimes, hard to swallow. Hindi mo gusto yung in-advise sa'yo, but often, what we need. Ganon din yung gamot, di ba? Ang hirap minsan lunukin, masyadong malaki, or minsan mapait, pero it's good for you. Kailangan po natin. Oo. Kaya magtanong. A smart person learns from their mistakes. A wise one learns from others. That's what happened po. Pag kayo nagtanong, matututunan nyo yung mga bagay na natutunan ng iba. Ngayon po, you're a better person than before. Oo, kaya nga mas maganda alamin natin no na dapat tayong humingi ng advice. Pero mas dapat nating alamin kung kanino tayo hihingi ng advice. Huwag naman kung kani-kanino. So, yun diba? po, napaka-importante. Kailangan humingi kayo ng advice sa tamang tao. Kasi po, kung minsan, may relational problem ka. Nalapit ka sa tatay at nanay mo. May relational problem. Ano may tuturo niya? Ibig sabihin, hanap kayo ng mga professional person na kaunawa o spiritual counselor. May problema kayo sa pera. Hanap kayo sa mga money guru, financial guru na inaral, pinag-aralan ko.
Kung may problema kayo sa career, punta kayo sa career office, mga career advisor. May mga tao pong nag-dedicate ng time, money, and effort to study this. And these are the people who can help. Yes. At bakit utang doon, utang dito? Number Number 5, not asking advice from the greatest counselor. Sino yon? Si God. Di ba kanina natin sinasabi, kailangan tayong maghingi ng tulong sa mga tao na kakaunawa. That's very good. Pero wala niyo po, meron pang isang dapat hinga natin ng tulong. Yes. The great counselor, the God who knows everything, the God who can help us in times of need. Tanong po, kailan ka humingi ng tulong sa Diyos kung may problema ka sa kanya? Wala nang hihigit pa. Siya po ang greatest counselor. Kaya nga, kasi God is omniscient, meaning God knows all facts, every detail about the universe, down to every star, atom, and heartbeat. Si Lord yun. Totoo, kamukha po, may mga Diba? pagkakataon po mag-i-invest po. Meron kami nakita magandang investment. Pero kung minsan, hindi kami sigurado. Nangyayari po sa atin yun. And because of that, we have this fear. And dahil sa takot, hindi tayo nag-i-invest. Oo. Kami po sa pag ginagawa namin, pag hindi kami sigurado, we put our hands together and pray, Lord, this is a good investment. May mga pagkakataon po, maramdaman po namin, God will lead us, don't invest there. May mga pagkakataon, God will lead us, invest here. And we have seen the hand of God that lead us to invest on something that we earn a lot. Kung hindi po namin sinunod at nanalangin kami, natakot lang kami, hindi na namin sana kinita yon. So, ganun din po sa inyo. Ano man po yung balak yung pasukang, negosyo, investment, we pray. Because God is the greatest counselor. He knows kung bababa ang stocks, tataas ang stocks, tataas ang real estate. He knows. So, you ask God. Saka hindi lang yun eh. Minsan kahit sa pagbili, di ba? Pagbili ng bagay na gusto mo, pero natatakot ka, pero humingi ka ng guidance kay Lord, bibigyan ka ng clarity. Eto, bilhin mo to, anak. God knows the future, not as a guess, but with certainty. Sigurado ka. Yun po, napaka-importante. Alam ng Diyos yung mangyayari, tayo nanguhula. Yung stock market nanguhula. Kuminsan yung doktor natin nanguhula. Yung financial advisor natin nanguhula. But God knows exactly what will happen tomorrow. Can we trust God on that aspect? Sir, paano ko gagawin yun? Every decision you make, you pray. Kaya nga, God knows all possibilities, even what could happen under different choices. That's the God we serve. Kaya nga, God knows all thoughts. Alam niya, iniisip natin, your fears, your motives, your desires, even before you speak, alam na ni Lord yun eh. Kaya humingi tayo ng advice. Kaya po napaka-importante po, isang huling-huling advice na binigay po namin sa inyo, ano mang problema sa pera pinagdadaanan niya. Can you pray tonight and ask God's help? And I promise you, He will help you. Promise po. Ulitin lang natin ating pinag-usapan ha, bakit maraming tao nagtatrabaho na lang para magbayad ng utang. Number 1, lack of financial literacy. Number 2, living beyond their means. Number 3, fear of failure. Number 4, not asking advice or asking advice from wrong people. Ang pinaka-importante po, not asking advice from the greatest counselor of all, God. Sana marami tayong natutunan sa ating pinag-usapan. Next week, mas marami pa tayong pag-uusapan na tunay na magpapaganda ng inyong buhay at ng inyong mga mahal sa buhay. Closing prayer tayo. Amang nasa langit, maraming po salamat sa pagpapaalala niyo sa amin na hindi pa namin kailangan mabuhay na baka may baon sa utang. Hindi ko mabuhay sa takot. Dahil mayroon po kayong mga gustong pagawa sa amin at nandiyan kayo na pwede naming lapitan anytime para tulungan kami sa aming mga problema sa buhay. Pagpalain niyo po lahat ng Pilipino saan mang sulok ng mundo. Lapitan namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Laging tandaan, kung ano man ang naitulong ng programang ito, ipasa mo naman sa iba. Imbitahin niyo po ang inyong mga pamilya na tumutok sa programa ito sa susunod nating pagsasama. At sama-sama nating pagandahin ang ating At buhay. ng mga mahal natin sa buhay. Ako po yung kapamilya, Vigor C. Ako po si Abilene Garcia. Laging tandaan, Sa tulong ko pa sa mag-global, gaganda ang mundo.